C sa Double B! Alright, magsasagawa tayo ng assessment sa naging impeachment trial kahapon. Makakapuso, nasa linya natin ang isa sa mga professional lecturer, National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, Dilimano, UP-NCPAG. Walang iba kundi si Attorney Severo Madrona Jr. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi. Good morning po, Joel and Wayne. Salamat po sa mag-imbita sa akin dito. Salamat Thank po you, sa sir. pagtanggap sa aming paanyaya. Batay po sa pagtaya ng prosekusyon, na-establish na raw po nila na personal na ginamit at hindi para sa tunay na layunin po nito yung confidential funds ng DepEd. Sabi naman ng depensa, confidential in nature, Weng. Ang pondo, kaya with all indications, parang hindi natin malalaman kung totoong tao nga ba sina Mary Grace Piatos at yung kanyang mga dabarkads. Ano po ang initial assessment po ninyo dun sa naging impeachment trial po kahapon at naging pagtatanong po ng prosekusyon at depensa dun sa testigo? I think nakikita natin doon sa kahapon, testimonya actually ng COA auditor, na ang confidential fund ay hindi ibig sabihin confidential din yung paggastos nito. Kailangan sumunod ito actually sa mga procedures na nakalagay sa Joint Memorandum Circular, lalo na yung regularidad ng transaction mismo. So I think yun yung napatunayan actually doon sa testimonya ng COA auditor. Okay. So malinaw po para sa inyo, Attorney Madrona, na merong mabigat na ba laban kay Vice Presidente yung naging testimonya ni Wamil na nagsasabing kulang, maraming discrepancy sa liquidation, at base doon sa huling 8.3 yun, di ba? Provision 8.3 na binanggit kahapon ay personal na nagamit dahil kulang sa liquidation o hindi na i-liquidate ng maayos. Pwede na ba natin sabihin agad na gano'n yun, Attorney Madrona? Ang sinasabi actually doon, yung binanggit ngayong prima facie. So, ibig sabihin, dahil hindi maayos ang liquidation, prima facie evidence ito na nagamit sa personal ng accountable officer ang pondo. So, hindi naman ibig sabihin na automatic liable na agad ang Vice Presidente. Kailangan maposabilian niya ito ng mga countervailing pieces of evidence. Kung hindi, ay talagang magagamit na yung audit ng COA, magamit yun kasi prima facie na siya. So, dahil hindi regular o may irregularidad sa liquidation ng confidential fund. Opo, pero maganda yung tanong ni Attorney Powa kahapon na hindi nangangahulugan, mayroon bang patunay na yung confidential fund ay napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Hindi naman kailangang patunayan yun. Ang patunayan actually dito, sumunod ba ang Vice Presidente, ang opisina niya, sa liquidation rules na nakalagay sa Joint Memorandum Circular. Pag hindi mo sinunod ito, may irregularidad. At kung may irregularidad at wala kang maipakitang justification or explanation dito, ay masasabi natin na dahil siya ang pumirma sa kanya kasi nakadepende yun. So, ibig sabihin, by logic, may kita natin na pupunta sa kanya if ever yung liability. Dahil sa ilalim po ng Article 1, ang allegation lang ay maling paggamit ng confidential fund, not necessarily binulsa niya o ginamit niya pang personal. Yes po. Alright. Okay. Tama po. Tama po yun. Yung bang confidential in nature, yung leakage, yung pag-iingat na malantad yung mga pangalan ng mga nagbibigay na information, kaya binigyan ng mga alias, Weng, yung mga tumanggap allegedly ng confidential funds. Tama bang yun, pangangatwiran na, teka sandali, baka mapahamak yung mga taong ang tumutulong sa gobyerno para isiwalat itong mga problemang ito tungkol sa sa insurgency, Attorney? Actually, sinabi nga ng COA auditor na nakalagay sa Joint Memorandum Circular na hindi naman kailangang confidential din yung mga pangalan kasi may mga garantiya naman, may mga security features naman actually yung circular para maiwasan if ever yung mga leakage dito. Ang pinagbabawal lang naman kasi ay huwag mabunyag yung operation details. Pero yung plano kung paano gamitin yung confidential fund, kailangan maipaliwanag yun. Kasi paano mag-audit ang COA kung wala silang makitang mga totoong pangalan o kaya totoong kung saan binili ang itong mga produkto na to o serbisyo na to. Kasi kung wala kasing ganito, walang documentation, walang paraan ng COA na ma-audit. So magiging parang
masisira yung sistema na nakalagay sa GMC nga na kailangang ma-audit at magkaroon ng tunay actually na pag-verify ng mga records. So, hindi ako naniniwala sa sinasabi na Atty. Pua na hanggang doon lang. Actually, hindi. Kasi GMC is very clear. So, yung binabanggit kasi niya na circular ay na-supersede na, Yes. na-repeal na actually ng bagong GMC na ginamit sa panahon na ni Vice Presidente Sara Duterte. So, malinaw, dahil hindi confidential, pati yung mga, hindi ito excuse para gumamit ng mga gawa-gawang pangalan. Opo, tama po. Ayun, Hindi po okay. dapat. Hindi po dapat yan. Oo. Sa testimonya din po ni State Auditor Roderick Wamil kahapon, Atty. Madrona, sabi niya, totoong nagastos sa loob ng 11 days yung 125 million na confidential funds. Pero sabi rin niya, no, sa cross-exam ni Atty. Pua, walang nagbabawal na panuntunan o batas Kung na gaano nagsasabing katagal. kung gaano mo katagal gagamitin ang pondong ito. Pero yung dahil hindi siya bawal, hindi siya illegal, pero katanggap-tanggap po ba siya? Actually, sinabi rin naman ni State Auditor Wamil nga na hindi to ginamit Correct. na one of the reasons sa disallowance, suspension or disallowance Opo. later on. Pero ang issue kasi dito ay kung legal ba, regular, o Yes. maayos Oo. na nagamit at nalikod na paggasta. So kahit pa yung number of days, although parang suspicious siya, pero wala namang bawal talaga doon. Pero Okay. ang issue pa rin dito ay kasunod ba yung procedure na nakalagay sa Joint Run of Circular kung paano gamitin ang confidential fund. So hindi siya pwedeng gamitin laban kay Vice Presidente saka sa Article 1. Ang mahalaga doon, mapatunayan nila na nagamit sa tama within 11 days. Opo, hindi issue ang Yes. speed ng spending but Yes. yung legality Oo. of spending. Bakit Yun. bakit ginagamit ng prosekusyon yung bilis ng paggastos? Bentahe ba 'yon, Attorney Madrona? Maaari po kasi may pakita nito sa publiko halimbawa na ang bilis naman, parang 11 days Oo. naubos mo agad yung 125 million para bang sa regular na pag-transaksyon ng gobyerno, napakabilis. Pero sabi nga, hindi naman bawal. Wala namang prohibition gaano kabilis ito. Ang malinaw lamang dito, sabi nga ng COA is regular ba yung paggagamit nito? Kasi doon magagamit mo yung speed na yun. Kung makikita mo naman natin na kulang-kulang yung mga liquidation forms, saka kung mapansin natin, yung acknowledgement receipt ay same date halos lahat. Yes. So parang sa isang araw, acknowledge lahat sina Mary Graciatos, yung lahat ng yun, on the same date. So pero medyo nagkakaroon ka ng mga suspicion. But again, may right naman ang Vice Presidente na pasubalian ito sa pagbibigay ng mga justification and explanation. So yung burden of proof nito na sabihing legal lahat ang pagkakagamit nito, napunta na po sa panig ng depensa. I believe so. Kasi parang naipakita na kasi na sinabi nga na prima facie na hindi siya sumunod. So ngayon, kailangan pasabalian yun ng Vice Presidente na meron siyang justification bakit kulang-kulang ang kanyang mga dokumento. The fact na actually, medyo kuwan nga rin yun. Nagpatawag sila ng parang meeting, di ba? Nagpinatawag na meeting ng mga COA auditors ni Chief of Staff Atty. Lopez at ni Atty. Pua din mismo para sabi nila na pwede bang query na lang. Wala namang query sa rules ng COA. Dapat it's either magkaroon ng EOM na agad or suspension na agad and disallowance later on. Ngayon ko lang din narinig yung query na yun. Audit query. Audit query. Wala sa libro ng COA yun, Atty. Madrona? Wala pong ganung rules. Ang gagawin ng COA actually is diretso mag-EOM siya. Kasi ang EOM naman may chance kang sumagot. At pag sinabi na sa EOM na ito yung mga observation namin, sagutin na naman ito ng responsible government office. Then kung ma-justify sa COA yun, then they will disregard the EOM. Hindi na siya tutuloy pa ngayon sa suspension or disallowance, yung pinaka-worst na disallowance. Kasi sa notice of disallowance, pinababalik yung irregular na nagamit ng pondo, hindi po ba? Oo, tama yan. Okay. Even before the disallowance, pwede rin mag-suspension. So, suspend lang ng COA, then pa-require ka to submit documents. So, basically, may mga proseso yan. So, walang kung nakikitang query, walang na-encounter may audit query. Kasi it's either, again, na kailangang sagutin yung mga observation ng auditor. So, ibig nyo sabihin, kinakailangan pa rin i-produce yung patunay
na itong mga taong binigyan ng confidential funds, Weng, ay dapat patunayang mga totoong tao. Attorney? Opo, tama po. Actually, kaya nga yung sinabi na subpoena sina Mary Grace Piatos, Yes. Itong dalawa ang kahulugan nito. Una, patunayan na totoong tao ba talaga sila. At pangalawa, may pakita na may due process ang Senado. Parang na-expose yung possibility na totoong tao ba sila. Kasi parang I remember sa isang interview ni Senator Bato, sabi niya totoong tao daw itong mga to. So parang gusto tayong malaman kung totoong tao nga ba sila based on subpoena. Pag hindi sila dumating, may doubt tayo na hindi sila totoong tao. At pangalawa nga doon ay talagang we tried to expose. Binigyan natin ng opportunity ang pangalawang Pangulo na sagutin yung kanyang mga akusasyon laban sa kanya. Pero si Mary Grace Piatos, halimbawa, issuehan ng request ng prosecution, issuehan ng subpoena si Mary Grace Piatos, sina Andy Lim et al. Pero mismong ang PSA, Philippine Statistics Authority, ang nagsabi, noon pa, Attorney Madrona, na walang ganyang mga tao. it does not exist. They do not exist. Wala silang birth and death record mula sa PSA. None at all. Paano ka mag-i-issue ng subpoena kung sinasabi ng PSA na non-existent ang mga taong ito? Well, again, it is an impeachment court. So, because of that subpoena at hindi sila dumating dahil nga totoong tao. So, kapatunayan natin may irregularidad talaga doon sa liquidation ng pangalawang Pangulo. At ang dahil dito, na-strengthen yung allegation na mayroon talagang prima facie evidence ng irregularity. At yung pangalawa nga, naipakita din ng impeachment court na may exhaustion ng may nag-exhaust nila yung proseso. At talagang pinilit nila na talaga bang in-invite nila at it turns out na these persons not really existing at all. Kanina mo i-issue ang subpoena? Saan mo i-address ang subpoena kung ganito, sa hangin, attorney? sa hangin. Honest question, serious question yun. Kung sinasabi ng PSA, non-existent ang taon to, kanino mo i-address ang subpoena? Pwede ba sa Office of the Vice President o DepEd? Depende pa kung saan yung, kasi may acknowledgement receipt sila. Yes. So kung nag-issue nga nun, pwede rin ipadaan sa OBT or sa kung saan yung acknowledgement na yon na ginamit. Kasi I think that's Office of the Vice President yung gumamit ng mga pangalang ito para sa kanilang 125 million na confidential fund. Okay. Doon pa lang ba sa testimonya ni Wamil Weng? Ano ba ito, attorney? Yan ba'y sapat na to establish na merong pagkukulang? O kinakailangan pa ng mga dagdag na testigo? Kasi sinasabi, Weng, itong article na ito yung expected na pinakamahaba na tatalakayin po na impeachment court. At sinasabi mga 31 trial days daw abutin to. So mga 2.5 buwan. Attorney Madrona, ano ba tingin nyo? Ito ba'y tama na o kasi ang gusto natin mapaikli na marami nang nagkakaroon ng fatigue sa impeachment Attorney Madrona? I think we need more pa naman kasi ang sinasabi lang naman ni State Auditor Wamil na ay tungkol lang doon sa kanyang pag-audit sa intelligence fund. So hindi pa kasi malinaw dito kung saan pumunta. Baka may mga testigo sila kung sinong naka-receive ng mga amount na to, saan talaga pumunta yung pera. So I think baka kailangan patunayan pa po doon kasi ang kay Auditor Wamil naman is yung issue lang ng doon sa non-irregularity ng liquidation. Hindi natupad yung hindi nag-follow ang Vice President doon sa GMC doon sa pag-liquidate ng intelligence and confidential fund. So yun pa lang yung napatunayan actually ng prosecution. So I think marami pa pong pwede pasabalian sa kung mishandling or hindi ayos na paggamit ng kanyang confidential fund. Okay, doon sa testimonya din kahapon, tinanong ni Attorney Lorna Capunan si Wamil, ang sabi po ay, being the Vice President, sa kanya na-i-issue, na-i-release yung pondo, hindi po ba confidential fund. And therefore, siya yung accountable officer, tama po? Opo. Ito siya yung pinakahuli. Siya yung pinakahuling accountable. At siya rin yung pumipirma. May mga pirma siya sa mga dokumento nito. Pero alam naman natin sa takbo ng pag-boss ka, ang tumatrabaho lahat ng dokumentong ito, mga subordinates mo. Hindi po ba? Kung halimbawa, ang dumiskarte ng paglalagay ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, Patty Ting, at kung iba-iba pang pangalan, at nag-disperse ito kung saan-saan, ay mga subordinates ni VP Sara. Pwede bang
sabihin na hindi ako ang may pananagutan nito, mga tao ko? Meron na tinatawag na Arias Doctrine yan sa ating sa isang department head, halimbawa. Pero meron ding mga ruling na rin ng Korte Suprema na may karapatan ang department head na suriin ito, lalo pat malaking amount. Kasi hindi naman ministerial na lang ito sa part niya, napipirma na lang siya basta-basta sa mga accountability. So, tinatawag ng Korte, tinatanong ng Korte, kung nag-examine ka man lang ba, chinek mo man lang ba ang mga dokumento na naka-attach dito sa pinirmahan mo. So, hindi na ngayon basta-basta tinatanggap ng Korte yung sasabihin mong wala akong panahon dyan, hindi ko magagawa yan. Ang sabi ng Korte, ano ang mga patunay na ginawa mo na nagkaroon ka man lang ng due diligence na i-check yung mga dokumento. So, parang meron na tayong ganong parang doktrina na rin sa atin na pasubalian yung issue na dahil department head ako, hindi na ako pwedeng parang okay na hindi ko na ma-check na no. Nasabi natin, you have to check kasi nga, especially kung malaking amount. Ito ay 125 million or mas malaki pa yung 2023 yata na amount. So basically, it's not just easy na pipirma ka lang basta-basta. And the fact again, also confidential fund ito. Hindi ito regular na pondo ng iyong departamento, yung opisina, na dumadaan lang ng regular process. So, ang tama pagpapalagay ay dahil sa'yo na-release ang pondong ito, responsibilidad mo ito. Yes. Opo. Meron tayong tinatawag na accountability ng department heads o ng head of offices sa mga pondo ng pamahalaan. I think, sabi nga ni Atty. Kapunan, this is a public fund. So, confidential fund is not really confidential. It's a public fund by itself. So, subject siya actually ng issue ng accountability. Namang hindi ganun ang naging sisteweng, di ba? The buck stops on you. Correct. Hindi parang wala nang pagpapahalaga doon sa pondo ng taong bayan. Walang pananagutan. Wala nang accountability, walang pananagutan. Okay. Siguro marami pa po tayong pagkakataon na makakasama natin si Atty. Madrona. But in the meantime, Attorney, salamat po sa oras po ninyo. Yes, sir. Thank you very much, sir, for your time. Good morning, sir. Sa ulitin Until next time, sir. Salamat po. Thank you po, Joel and Wing. Until next time. Thank you po. Salamat Thank you, po sa inyo. Good morning si Atty. Severo Madrona Jr., professional lecturer ng UPNC Pag